na nagrarasyon ng mga pagkain sa mga suporter. Ito'y pinagkaguluhan. Nagmistulang war zone ang lugar. Nakaposte sa bawat kanto ang V-150 na sasakyang pandigma ng militar. Ang tropa ng mga pulis at sundalo nakakalat at makikita saan ka man lumingon. Mistulang ghost town sa mga karating na barangay. Patay ang negosyo at sarado ang mga tindahan. Walang sasakyan sa terminal at ang makikita sa mga lansangan kundi iilang sasakyan, ibon at iba pang hayop. Nang iserve ang search warrant kaninang umaga hanggang sa mga paranghalian, ganito ang sitwasyon sa mga karatig na barangay sa loob ng Sharif Aguac, Maguindanao. Walang masyadong bumibiyahe sa kalsada, puro militar lamang at walang tao sa pamilihang bayan. Sa boundary ng Sharif Aguac, nagsisilikas na ang ilang residente. Kasama ang kanilang mga mahal sa buhay, bitbit ang ilang gamit at kasangkapan. Lilikas na raw sila sa kabilang bayan. Hindi na muna raw nila papapasukin ang kanilang mga anak sa paaralan at pansamantalang iiwan ang pangkabuhayan para mailigtas sa mga sarili sakaling humantong sa kaguluhan. Umiiwas lang kami sa gulo. Baka kasi madamay, may pamilya kami. Takot po sila ba? Yung mga bata, sabi ko sa kanila, ilikas muna natin mga bata papunta diyan sa ating dahil nakabala ang pag-aaral nila. Matakot kami, madamay kami sa nangyari dito. Mula dito sa Maguindanao, Emil Sumangil Nakatutok, 24 oras. Napuno po ng dalamhati ang libing ng malo sa mga mamamayag na pinatay sa Maguindanao. Katarungan ang panalangin ng mga naiwan nila. Mula sa lungsod ng General Santos, nakatutok si Sandra Aguinaldo. 12 araw matapos ang Maguindanao Massacre, inihatid na sa huling hantungan ang 8 sa mga mamamahayag na napaslang. Tumuhos ang emosyon ng mga kaanak ni Ayan Subang, Gina de la Cruz, Lea Dalmasio, Ronnie Perante, Marife Montaño, Tess Cablitas, Rasen Morales at Robilio Bataluna. Si Victor Nunez at PBC Kikawa balik daw. Ang masakit pa, hindi man lang sila masulyapan sa huling pagkakataon ng kanilang pamilya dahil may takip na puting tela ang kanilang mukha, dala ng matinding sinapit sa kamay ng mga pumaslang sa kanila. Upang maiwasan natin ang disgrasya, so muli po sa inyo. Kanina, hindi lamang sila mga journalist. Sila'y magulang, anak, kapatid at kaibigan sa mata ng kanilang mga iniwan. Isa-isang inilagay ang mga nabi nila sa mass grave na ito sa Forest Lake Memorial sa General Santos City. Pero sana raw, hindi malibing sa limot ang kanilang sinapit. Sa mga ampatuan, sana naman po ay sumurinder na kayo, tulungan nyo kung sino ang kagawan. Alam ko kayo po. Sana nilang dito matatapos ang lahat. Sana wag nilang kalimutan. Ang mga mamamahayag na nag-cover, idinaan sa suot nilang t-shirt ang kanilang damdamin. Nagpalipad din ang mga puting lobo at sabay-sabay na nawagan sa katarungan. Napakaraming buhay ang nawala, so hindi pwede na walang hustisya. Ang taong bayan ay magagalit sa administrasyon na ito pag walang hustisya na mangyayari. Dumalo rin sa libing si Justice Undersecretary Rick Blancaflor ng Task Force on Media Killings at nangako siyang pagsusumikapang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga miyembro ng media. Mula sa General Santos City, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 oras. Pihadong magiging mainit ang labanan sa eleksyon sa lungsod ng Quezon na isa sa mga may pinakamalaking bilang ng mga botante. Sa posisyon pa lang ng alkalde, 10 na ang naghain ng Certificate of Candidacy kabilang ng ilang artista at veteranong politiko. Nakatutok si Rida Reyes. Tinaguri ang City of Stars ng Quezon City, kaya kapansin-pansin hindi lang mga prominenteng pangalan sa politika ang bida sa eleksyon, kundi maging sa larangan rin ng showbiz. Gaya na lang ng tambalang Herbert Bautista at ang anak ni Quezon City incumbent Mayor Sonny Belmonte na si Joy Belmonte sa ilalim ng Liberal Party na makakatapat naman ng tandem ni Mike Defensor ng People's Reform Party at ni Aiko Melendez ng Pwersa ng Masang Pilipino. Present din ang mga veterano na kung maituturing sa politika, tulad din na dating Quezon City Mayor Ismael Mathay Jr. na tatakbo rin sa pag-alkalde bilang independyente.
at Quezon City Representative Mary Ann Susano na tatakbo sa pagkaalkalde sa ilalim ng NPC at ng Lakas CMD. 6 na independent candidates pa ang nais tumakbong mayor ng lungsod, sina Councilor Ariel Inton, J. Bautista, John Charles Chang, Engracio Icasiano, Henry Samonte at Roberto Zumbilio. Sa dami ng mga kakandidato, di maiwasang maging mainit ang gigil ang politika sa lungsod. Si Defensor, wala naman daw talagang balak tumakbo bilang mayor, pero nagbago raw ang isip na madiskubre niya ang umano'y mga katiwalian sa panunungkulan ni Vice Mayor Herbert Bautista. Nakita ko mismo yung mga papel na mga emergency purchases, na mga ghost projects of the 300 million na budget ng Vice Mayor's Office. Tinitingnan ko yung mga dokumentong yan at hindi ko maisip paano nakalusot. I really don't know kung ano yung basis niya. Hindi ko maintindihan yung basis niya. Whatever is the gain of the Belmonte administration for 9 years is not the responsibility of one person but the entire team of the SP team, Quezon City. And I'm part of that team. Bagamat tinitira sa kanya umanong ghost projects, nasa plano pa rin daw ni Bautista na gawing moderno ang buong lungsod sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga karagdagang infrastruktura. Ang nagbabalik eksena namang si Mel Mathay, ipinagtanggol ang sarili laban sa mga pumupukol sa kanyang muling pagkandidato. It's not the age difference. It is, feeling of you can do it, you still have the health to do it, and by God's will, you will be able to do it. Mga pangangailangan tulad ng mas mataas na kalidad ng edukasyon, dagdag na infrastruktura, pabahay at healthcare naman ang kanyang tututukan. Habang si Congresswoman Mary Ann Susano nakasentro ang plataforma sa edukasyon at paglago ng ekonomiya ng lungsod. Quezon City is the prime city all over the Philippines. Pinakamaganda. We have a promising city and we will make Quezon City a dragon city. Maituturing ang tunggalian sa karanasan at kasikatan ng takbo ng politika sa Quezon City. At sa huli, nasa kamay pa rin ng mga botante ang kapalaran ng lungsod sa darating na eleksyon 2010. Rida Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Isang biyahe, 10 destinasyon, mga pinakamahihirap na lugar sa bansa. Isang camera, isang notebook. Magsisilbing boses ng ating mga kababayan. Makikinig kaya silang mga uupo matapos ang botohan? Totoong kwento, tunay na buhay. Samahan niyo kami sa biyaheng totoo. Mga kapuso, kung ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan, anong klaseng hinaharap kaya ang ating aasahan mula sa mga batang pumapasok po sa eskwelahan na kumakalam ang tiyan? Gutom ang pangunahing suliranin na hinaharap araw